convex mirror. So, malimit ko nakikita to 7-Eleven. So, lagi ko din tinitingnan to. Lagi nga ako nagsa-selfie sa ganito eh. Kasi ang ganda na itsura. Wala, natutuwa lang ako. So, may camera ba sa loob noon? May camera yun, diba? May may camera yun, diba? Sa bawat kantong sa mga 7-Eleven sa loob nito. So, itong mirror na to. So, iyan ang itsura ng convex mirror. So, isa lang nangyayari sa convex mirror. Ano nangyayari dyan? Lumiliit yung image, diba? Lumiliit tayo. Lumiliit yung itsura ng image diyan. Tama ba? Or lumalaki? Lumalaki. Or, tama. Kapag malapit siguro, diba, lumalaki. Then, kapag kasi ang nangyayari dyan, parang lumalaki yung sakop ng kanyang visual eh. Sa maliit, naka-convex kasi siya. So, pwedeng depende na lang din siguro sa position, diba? Kung lalaki ka or liliit ka, okay? Then, we have the convex mirror. So, kapag convex mirror, nakaumbok yung mirror niya, diba? So, we have focus ulit. Then, we have optical axis. Nakikita naman yung focus, pati optical axis. Then, kapag sa ray tumatama, ganyan ang nangyayari sa mga ray. Nakikita? So, pag tumama ang ray or yung light ray, ang nangyayari, tumatalbog ito. Nakikita ba? So, yung image naman, dire-diretso lang doon sa loob. So, yung light ray, tumatalbog ito, then nakikita kung saan patama. Kapag itong second line, pataas, okay? Then, palabas ang tama ng ray, okay? So, tandaan yung mga tama ng ray kasi gagamitin natin mamaya yung tama ng ray na yon. Then, light rays that come in parallel to the optical axis reflect the focal point. So, yun yung magre-reflect. Pag dito sa gitna, yung sa pinaka-optical axis, tumama yung ray, babalik lang siya, diba? Same kung saan din siya, same lang yung linya na kanyang babalikan, okay? Samantala dito sa mga other lines, tumalbog siya pataas, okay? So, meron dyan, yon. Then, lahat ng yon, yung talbog ng ray, bakit pataas sir yung talbog ng ray? Kasi nakapokus sila, nakadirekta sila lahat yung image sa focus, okay? Bakit? Kasi, bakit hindi natin pwedeng pagantong talbog? Imbis sa pwede naman kunyari, dumaan dito, then bakit hindi pataas ang talbog? Kasi dapat ang talbog niya, diretso pa din siya sa focus, okay? Ganyan yung kanyang patalbog. Yung light rays, tumalbog siya parallel sa optical axis. So, parallel, hindi parallel, naka-diretso pa rin siya, naka-align pa rin siya sa focus, okay? The focal point is considered visual since sight lines, not light rays, go through it. So, lahat na nagiging image natin yung focal point natin, nagiging visual na lang siya. Since na yung light ray daw naman, yung consider visual since sight lines, not light rays, go through it. Hindi light rays na nakikita natin, okay? Diba kapag tinamaan ng liwanag yung object, nakikita talaga natin kung object talaga yon, kung anong kulay noon, naiipo pa nga natin. Pero since na ito naman, hindi talaga light ray ang tumama sa kanya, nagiging visual na lang siya, okay? So, we have convex mirror. So, principal axis. Iyon, yung pinaka-principal axis natin, iyon. Then, we have focus. We have central curvature. So, remember, diba, yung distance ng focus, pati distance mula focus hanggang curvature, pati focus hanggang vertex, nandito yung vertex, diba? Mula vertex, same lang ang measure nila, diba? So, always remember that thing ulit na same mula vertex hanggang focus and focus hanggang curvature, same lang yung kanilang distance. Okay?
and then we have object. Halimbawa, yung object, syempre nasa labas to. Ito yung ating convex mirror. So, yung object nasa labas. So, ito yung kanyang light ray. Tumalbog doon. Diba, pataas siya. Dapat naka-align pa rin siya sa focus. Yan. Sa pinaka-tip ulit ng object, lagi tayong magsisimula sa tip ng object, sa pinakataas. Then, kapag tatama siya sa salamin, then tatalbog siya, pero naka-align pa rin siya sa focus. Okay? Sa focus tayo, magbe-base kung paano siya tatalbog. Okay? Then, gagawin tayo ng isang line, papunta diretso sa focus. Okay? Itong line na ito, diretso siya sa focus. Then, pag nakaline ka na diretso sa focus, guguhit ka naman ng isang line parallel sa principal axis. Okay? Parallel sa principal axis. Yan. Gumuhit na siya ng line parallel sa principal axis. Then, kung saan sila nag-intersect, yung una nating tinapat na linya papunta sa focus, then yung ginawa natin parallel line na nakaparallel sa principal axis, kung saan sila nag-intersect, doon nakatayo ang ating image. Okay? Virtual siya kasi nasa loob, erect and diminish, lumiit. Okay? So, ito naman, hindi naman tayo nagko-compute eh. So, balik tayo. Wala naman kasi tayong computation ng ginagawa. Ang atin lang illustration. So, doon na nakuha yung image. So, medyo madali lang siya kasi puro ganito lang yung ating gagawin. Parang lang dito, guhit tayo ng isang line. Itong una natin gagawin, guhit ng isang line. Diretso sa ating diretso sa mirror. Then, tatalbog. Kailangan naka-align sa focus, diretso sa focus ang linya. Then, guhit ulit ng isang another line, diretso sa focus. Mula sa tip ng object, diretso na siya sa focus. Okay? Then, kung saan siya tumama doon sa mirror, sa convex mirror, doon ka gagawa ng line na parallel naman sa principal axis. Para magkaroon tayo ng point of intersection sa una nating line na ginawa sa light ray na ginawa na papunta sa focus. Then, doon sa light ray na yon, doon na mapoform ang ating image. Then, lagi natin tandaan, virtual ito. Lahat naman ng image na mabubuo ngayon is virtual. So, tingnan natin kung erected and diminished siya. Diminished kasi lumiit siya. Kasi ito yung ating object, then lumiit yung ating image. Okay? So, ganyan lang kadali. So, punta kayo sa libro. May another example doon. I-stop ko na tong PowerPoint. So, punta sa yan. Punta sa libro on page 124. So, page 124. Ng page pa. 124. So, ito, medyo naiba lang siya kasi parang nakabaliktad yung ating diba? Pero syempre, dito tayo magpo-form ng image sa right side na natin. Kasi ito yung ating convex mirror. Ang convex mirror nakaumbok. Nakaumbok sa harap natin. So, yung object natin nandito sa
nandito sa right side natin. Then, para yung image na mabubuo natin ng picture, nandito sa left side. Okay? Then, sabi dito, procedure, isa-isahin natin. Draw a horizontal and vertical curve line that will represent the principal axis and the tangent of the curve. Denote the intersection as B, the vertex and the curve of the line center to B. So, lagyan natin ng B. Meron pa palang B. That is the vertex. So, dito na natin ilagay si vertex. Yan. Yung pinakagitna niya, siya si vertex. So, meron tayong vertex. Meron na din tayong. So, number 2, identify F and C. So, we're going to identify sino ba si focus and sino si central curvature. Tama ba? Then, remember that the distance from C to F is equal to F to B. So, same distance na naman itong ginawa ko. Magkaka-same distance na naman sila, okay? Then, locate the position of the object, draw the representation of the object on the identified location it can be located. So, ito ulit ang mga pwede nang being located. Before C, dito yun sa part na yon. So, we have, ang before C, dito siya tatayo. Or di kaya between C and F. So, sa gitna ng C and F, dito yon. Ano yun? So, meron namang at C, sa mismong C. Doon siya nakatayo. Merong up F, sa mismong F, sa mismong focus nakatayo. Or between F and B. So, ito, letter B. So, sa gitna ng F and B. So, iyan. Doon pwedeng tumayo ang mga object. So, do the raise of the image formed by. So, halimbawa, sa before C muna tayo. So, gagawa tayo ng line before C. So, ito yung ating object. Meron tayong object before C. So, unang gagawin natin, create a line. Ano ba itong ginagawa ko? Okay, draw a horizontal line parallel to the principal axis from the tip of the object and the curved line. So, draw a horizontal line mula sa tip ng object papunta dito sa curve ng image ng mirror natin. So, ayan. Medyo kapalan natin. Yan. Kita ba? Visible naman, diba? So, meron na tayong line. Diretso, parallel siya sa ating principal axis. So, ang principal axis is itong line na ito ha, na makapal. So, sabi sa letter B, from the point of intersection, draw a line going to F point to point F to the principal focus. So, gagawa naman tayo ngayon ng line. Insert a line ulit na mula dito sa intersection ng sa mirror pati sa line natin, gagawa tayo ng line papunta naman dito sa focus natin, okay? Yan. So, ganyan ang gagawin natin line. Kahit lumampas na yan, ayos lang yon. Then, yon. Gumawa tayo ng line papunta sa focus. Then, pagkatapos natin gumawa ng line papunta sa focus, sunod natin gagawin, insert ulit tayo. Dotted lines na lang ilagay natin kasi dotted lines na nakalagay.
So, mula ulit sa tip. Ba, nawala. So, mula ulit sa tip ng object natin, diretso na to sa focus. Okay? Diretso nyo na sa focus. Yan. Yung ating gagawin na line, diretso na natin siya sa focus. So, pagkatapos, dotted lines natin. Yan. Okay? Gawa kayo ng linya na diretso na sa focus. Then, matapos na ang gumawa ng linya diretso sa focus. So, nakita nyo tong point of intersection dito? Gagawa ngayon kayo ng isang linya na parallel ulit sa axis. Sa principal axis natin. So, linya ulit na parallel. So, iparallel natin dito. Yan. Nagagets nyo ba? So, dito sa, itong mula sa tip natin, naggumawa tayo ng linya na diretso sa focus natin. Then, yung point of intersection noong pangalawang linyang ginawa natin papunta sa focus is gagawa tayo ng isang parallel line na isang line na parallel naman dito sa principal axis. So, nakita, yun yung ginawa nating line. So, nakaparallel siya sa principal axis. Ngayon, pag nakaparallel na siya sa principal axis, gagawa ulit tayo. So, then nakaparallel na siya. Then, another line from the tip of the object going to point C. Kalimitan, itong linyang ito, pwede na din hindi isama kasi pwedeng wala na din tong pangatlong procedure na ito na linya papunta naman sa point C. Pero kung gusto nyo isama pa din for clarification, pero parang sa tingin ko kasi hindi na importante yung nandito sa central na ito. Itong huling linyang ito. Parang itong dalawang linyang ito, mabubuo na ang image. Okay? So, kaya na yung kahit wala yung papunta dito sa curvature na ito, sa point na ito, sa point C. So, pero dahil yun na sa libro, try natin gawin. So, kasi sa ibang linya, hindi na din need nitong sa point C. Pero, try natin. Mula dito, pangatlong linya na to mula sa tip ng object, papunta naman siya sa point C. Okay? Then, pagpunta sa point C, doon pa rin siya magpo-point of intersection. Nakikita? So, nakita niyo ba yung mga point of intersection sa part na ito? So, nandito lahat. Tatlo nag-intersect yan, diba? Yung unang linya ng parallel natin, then yung point C, pati yung sa point F natin. So, pagka kita naman doon, nag-intersect na sila. So, mula dito sa principal axis, masyadong malaki yung ating dot. Yan. Mula dito sa principal axis, papunta doon sa intersection, doon na mapoform ang ating image. Ano ba yun? So, yan. Yan yung ating image. Medyo tabing lang yung gawa ko. Yan. So, ang image natin, walang pinagkaiba. Virtual sila. Virtual siya kasi inside siya sa mirror. So, diba ito yung original object natin. Virtual siya. Then, anong nangyari? Diminish, lumiit siya. Then, ano pa? Erected siya, nakatayo pa rin siya. Hindi siya nakabaliktad. So, erected siya, nakatayo din siya. Then, iyon lang ang pwede natin ilagay. So, erected siya. Then, ano nga ba yung mga sinabi ko? Diminish, lumiit, then virtual siya. Virtual yung image na nakuha natin. So, ganun lang kadali. Ang dito sa concave, mas madali siya. Ay, dito sa convex, mas madali siyang gawin kaysa sa concave. So, naunawaan ba? Sinong may tanong?
So, thumbs up nga sa mga nakaunawa. How about the others? Yun. Hindi ko magets ng konti. So, dalawa lang actually itong tip of the object papunta sa C, pwede nang hindi natin gawin yon. Ako kasi dito pa lang sa ano, nakukuha na siya. Yung sa step 2 pa lang natin, yan, dito sa, iba na gumawa tayo ng ray papunta sa focus, then yung parallel line natin, nakaparallel sa principal axis, doon pa lang nakukuha na siya. Okay? So, kung gusto niyo naman diretso pa rin sa letter C, sa point C, pwede pa rin yun. Okay? So, ganyan lang kadali. Ilang procedure lang ba yan? Isa, dalawa, tatlo, apat. Apat na step lang yan, diba? Pang-lima itong paglalagay natin ng object. So, meron doon sa page 127, paano naman pag nasa letters itong ating object? So, kayo na ang gagawa noon, okay? So, diba, pinaganda ko kayo ng mga papel. Or dyan naman sa libro nyo, pwede nyo na din sa libro nyo mismo magsagot, okay? Then, sa point C mismo, nakatayo ang object. So, dito mismo nakatayo. So, ano kaya mangyayari sa image? So, ganito din naman na nagiging, ano yan kinalalabasan. So, parang nag-iba-iba lang ng size ng object, ng image natin. Okay? So, I will give you time para gawin yung letter A. Then, pagtapos na kayo, pasa nyo, picturean nyo, then pasa nyo sa akin sa messenger, okay? Yung page 127 po ba? Opo, page 127. Diba dyan sa libro? So, diba dyan sa libro parang ang daming, ano, pwedeng ibigay nyo na lang na sagot sa akin, picturean nyo na lang is yung pinaka-final answer. Yung parang ganito na din na nasa screen nyo, yung kalalabasan. Okay? Kasi dyan sa libro na sasagutin sa letter A, parang step by step nyo yung drawing. Pwede namang isahang drawing na lang, dire-diretso nyo na. Okay?